Nagimagsik sa Senate hearing si Raldin Taruk Florano, ang nagpakilalang apo ng founder ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na si Rosalina Taruk. Gigil na gigil siya kay Senator Risa Hontiveros at sinabihan niya ito na kalokohan daw ang pinagsasabi nito. Sir, before ako sasagot, sir, kasi yung Senate hearing, di ba, ang katotohanan ang dapat mano natin. So itong sasabihin ko sa inyo, sir, kahit kuya mo ko yung tudlo, kahit lagyan nyo pa ako ngayon ng lie detector test, payag ako. Baka sabihin nyo, naabay nagkuhan na, nagawang na ako ba? Unang-una, nung sinabi ninyo, Senador Risa, na 2017, kalukuhan yun. Hindi naman nagpadaygan senadora sa panggigigil ni Raldin at pinuna ng senadora ang pagsasabi nito sa kanya ng salitang kalokohan. Mr. Chair, bago lang po magpatuloy, sir, huwag po natin gagamitin yung salitang kalokohan. Okay. Kasi kami po na nagpa-file ng mga resolusyon, nagkukonduct Sorry, ma'am. Wala pong kalokohan kaming hanggat kaya namin pinalalampas. Ang eksenang ito ay nag-umpisa nung tinanong ni Senator Risa Hontiveros ang magkapatid na Taruk kung anong pananaw nila sa pangyayari noong 2019 nung naglindol, nung nagsipag-akyatan sa bundok ang halos 3,000 katao kabilang ang higit 1,000 kabataan. Pero can you shed light on ito yung sinabi, yung kwento nyo, ito yung inyong perspective tungkol sa 2017. What about po nung 2019 nung naglindol sa Socorro na umakyat ang higit 3,000 tao, kabilang ang higit 1,000 mga bata. Sa pananaw nyo, ano yung nangyari nung taong yun na 2019? Mr. Chair, yung kuya ko po talaga yung right person to answer that question. Okay. Can he speak, please? Yeah, you have the floor. Mr. First name? Raldin Taruk Florano. Raldin Taruk Florano. Go ahead. Sir, before ako sasagot, sir, kasi yung Senate hearing, di ba, ang katotohanan ang dapat mano natin. So itong sasabihin ko sa inyo, sir, kahit kuya mo ko yung tudlo, kahit lagyan nyo pa ako ngayon ng lie detector test, payag ako. Baka sabihin nyo, naabay nagkuhan na, nagawang na ako ba? Unang-una, nung sinabi ninyo, Senador Risa, na 2017, kalukuhan yun. Kasi bakit? Noong 2017 na sa 2019 until 2021, buhay pa yung aking lola. Mr. Chair, bago lang po magpatuloy, sir, huwag po natin gagamitin yung salitang kalokohan. Okay. Kasi kami po na nagpa-file ng mga resolusyon, nagkukonduct Sorry, ma'am. Wala pong kalokohan kaming hanggat kaya namin pinalalampas. Okay. So ito po ay mga itinatanong namin sa inyo na sa pagkaalam namin ay facts, at kapag magbibigay kayo ng ibang facts, makikinig po kami at titimbangin Okay. namin. So yung salitang Sorry po, kalokohan po hindi po nagbebelong sa ganitong pagdinig, I believe, Mr. Chair. Salamat So, kayo. strike out from the records yung sinabing kalukuhan. Sorry po. You just present the facts. Okay. If you know that mali yung facts namin, you correct us. Ganun lang kasimple. Sabihin mo lang, sir, ganito, itong totoo. Nanindigan din si Raldin na hindi siya naniniwala na si Jerens ang mesaya o ang tagapagligtas. Itong si Jerens Kilario, actually, ito si Jerens Kilario, sir, estudyante ko sa high school. So, hindi ako... Teacher ka? Teacher ako, sir, sa Socorro National High School. Socorro National High School. O, teacher ako, sir. Estudyante mo si Jerens. O, isa rin sa mga estudyante ko, sir. Okay. Kaya hindi ako maniniwala na ito yung Mesiya. Hindi ako maniniwala sa ganun, sir. Paano Kasi ikaw hindi naniniwala, pero yung mga followers niya naniniwala? Bakit ako maniniwala? Alam naman kung na isa lang yung Diyos. Gayunpaman ay nadulas ito at aksidenteng natawag niyang Senyor Aguila si Jerens na agad naman napansin ng mga senador. Ngayon, ano nangyari? Noong 2021, nung pagkamatay mismo ng aking lola, kinausap ko si Senyor Aguila. Ngayon, Senyor Jerens,
Mr. Chair, sir, so tawag niyo rin kay J. Renz Esquilario ay Senyor Aguila. Jerens yung sa akin, sir. Hindi sir, kanina kinikwento niyo, Senyor Aguila ang tawag niyo sa kanya. Tinawag ko siya ng senior kasi yun yung skill niya ngayon. Pero ang tinatawag ko niya sa akin, Ma'am Jerens. Well sir, Mr. Chair, let the record show, ang tawag po ni Mr. Florano kay J. Renz Aguila ay Senyor Aguila. Na yun yung pagkakilala ng mga tao sa kapihan, sa bayanihan. Yun yung pagkakilala nila, ma'am. Na Haring Aguila, na reincarnation ng Diyos at reincarnation ng Santo Niño. Hindi For nga the ako record, Mr. Chair. hindi ako maniwala, ma'am, na sa iyong reincarnation, ma'am. Okay, sige. Tinawag ko siya, ma'am, na Senior Aguila kasi iyan yung alam niyo. Pero yung sa akin, Jerens lang. Sa akin, Jerens lang. Kung halimbawa sila tatawag ng Senior Aguila, nasa sa kanila yan. Walang ilabot na, sir. Sige, padayon ko, sir. Padayon ko. Tagalog. Oh. Ngayon, sabi ko kay Jerens, namatay na aking lola. Di ba ikaw yung gusto na papalit sa pwesto niya as president? Mahirap din kung ako kasi wala namang authority nga galing sa aking lola. So, during the time, may election kasi, sir, natalo yung ina ko, sir, sa 2019 election. 2019 ba yun, eh? Oo, ngayon. Nung nangyari na yun, sir, na namatay na aking lola, sir, sabi ko sa kanya, unsaon naman eh, kung sa Bisaya pa, unsaon naman eh, nga wa na may mo presidente, kung ikaw man ang choice sa akong lola. So, imo nang barugan. So, doon na tayo na yun, sir, dito sa Hingbarog, sir, sa pagkamatay after pagkamatay ng aking lola. O, nagkaroon, si Mamerto Galanida, sir, before si Mamerto naging vice president, yung gusto na aking lola, sir, na yung papalian ng vice president ay yung aking ina, yung si Mayor Denia Florano. Pero pag sinabi ni lola na siya daw yung papalit ng, siya yung magiging vice president, sabi na aking nanay, ma, gusto na ho mga ang mag-vice president, ma, si Mamerto Galanida. Kaya yung sinabi, sir, na mayroong, sabi daw nila, may foul play, mayroong daw lason, para mapunta daw yun ni Mamerto at saka yung si Jerens, yung presidency at saka vice president. Hindi yan totoo, sir. In my personal views. Mr. Chair, in-note lang natin na si Mr. Florano ang unang nagbanggit ng mga salitang lason at foul play dito. Just for the record, Mr. Chair. Oo. Kasi yun yung sabi ng sa kabila, sir. Yun yung sabi. Sabi ng mga affidavit. Kasi May daw, nilason daw namin. May abinabit ba na nagsabi na nilason ninyo? So, yung mga interview, sir. Ay, Meron. Narinig mo? Narinig ko, sir. Okay. Sige, Kaya nga, mahirap sa amin na aking kapatid, makaya naming patayin o lasunin yung ina namin at sa kalula namin. Sino namang hipokritong tao na Mr. makagawa Chair, yun? kayo ang inakusahan yan? Kami. Para daw, yung presidency at saka yung vice presidency ay mapunta sa kanilang dalawa. Yun. Sandali lang. Mr. Chair, siguro mas lilinaw pa pag mamaya't natanong natin si Jen Plaza. Stop ka muna. Go ahead, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Salamat kayo, sir. Jeng, nakapag-testigo ka ba kanina? Okay po. So, ganito na lang. Where are you living right now? Sa kapihan, sir. Sa Sa kapihan. loob talaga ng kapihan. O sa kapihan. May bahay kayo doon. May bahay kami. at Pati ikaw, lupa kami. attorney. May pamilya ka rin doon, attorney. Ikaw rin. O, andito yung asawa at saka husband. Yung papa nga namin, sir, nandun ngayon sa Butuan. Okay. Sa kapihan din nakatira, sir. Okay.